Good day mga ka-GT sa Kalam. Good morning all. At ito po, paalis po tayo. Magandang umaga sa inyo lahat. Alas 5:30 o mag-aalas 6 na po ng umaga. Dumaan po tayo kay Ate Cecil at Tor Marlene. Ito ang nanay mo, si Ate Iska. Ayan, ang agang nasa Lugawan. Ayan po yung mga special dito ng Lugawan. Kasama si Ate Baby at si Ate Iska. At paglabas ko dyan ay si Ate Sana naman, si Kuya Ekot. At ang tindahan po ni Ate Aton. At ngayon pong umagang to ay medyo papangit po ang panahon. Kami ay luluwas ng aking ate, ang Major number 1 number 2. Meron po kaming kukunin at susundin namin ng aking pamangkin na si Engineer Kemo sa kanyang pinagtatrabahuhan. At ito po, nakita nyo naman po yung aming resort. Tahimik na tahimik, umagang-umaga, pero wala po naliligo kasi tinatamad po yung mga maliligo at medyo malamig. At meron po akong kilala at kumare taga Miramonte, hindi na po naliligo sa gabi dahil po nilalamig po mga ka-GT. Madyoda na kasi. At ayun po, shoutout po at namimiss ko na po si Engineer at si Zay. Gala-gala naman pag may time. At ito po, pumasok po ako sa una kong pinaradaan. Siyempre dito nakisuyo lang po tayo. Kailangan pong alisin natin sa umaga at nakakaya naman po sa may-ari ng Villa Mejia. At ganun po lagi ang ginagawa ko, pero nililipat ko po yan sa umaga. Tapos siyempre magpapakita po ang JT sa Kalam. Aba, uy, naligo na. Iba na ang damit. Di kagaya po yung kahapon na nakadalawang araw. Sir, thank you. Nilalamig din kaya hindi makaligo. At ito po sa sa kanya ate. At kinuha ko na po yan. Tapos inikutan ko po siya habang inaantay ko po siya dyan mga ka-JT. Nagmaniobra po ako para sundin siya sa may kanto namin mga ka-JT. At medyo nahihirapan po ako magbukas at nasundo ko na siya. At yan po laging umaga sa amin. Lagi po may pila ng mga motor dito. Gwapo na biyahe po yan mga yan. At wala na po dyan si Pati JR. Parang presidente na po siya ng biyaheng sa mall sa amin, sa may crossing mga ka-JT. Doon na po siya naglalagay. Siguro malakas po biyahe doon at saka December. At ito palabas po kami dyan. Medyo may kasamahan ng panahon sa parting Calamba City. Nakita nyo naman po medyo makulimlim at talagang may dagim mga ka-JT. Kita nyo naman po na bukas pa yung mga namin, mga parol-parol para maging maganda yung aming purok. At lalo sa may purok namin, napakaliwanag po, napakasarap po maglakad at hindi na po madilim dahil po dyan sa mga Christmas tree na yan, Christmas light na yan na galing po sa munisipyo ng Calamba. At yan ay project po ni Mayor, napakagandang project po ng aming Mayor yan, Mayor Rose Rizal mga ka-JD. Salit po ako dyan. Tapos namigay sa mga napakinabangan naman po at hindi na basura. At yun po yung magkagandahan dyan. Sana all may joke lang, ayuda, joke lang po, okay lang po. Tapos after po namin makalampas sa expressway at dito po wala na po ulan sa may parting Santa Rosa papunta po ng Manila mga ka-GT. Wala po akong dinaanan ng ulan, medyo parting Calamba lang. Nagsimula ako sa parting Kapuyaw, wala na po ulan. Dito po expressway po ito. Alam na Disa, dadaan po tayo sa Skyway. At meron po ako ibang dinaanan dito na papapunta po sa may papuntang Intramuros. Doon po ako nagdaan para hindi po ako matraffic. Medyo paliko-liko lang at kailangan mong tandaan yung mga CCP, PICC, likod po ng GSIS, tsaka po doon sa Paras Overload ni Diwata. Doon po tayo dadaan. At ayan po, dire-diretso lang po tayo dito sa expressway SLEX at tayo nagpa-load na at dire-diretso lang po tayo at wala naman pong ulan. Umalis po kami ng Calamba City, medyo maulan po, tapos dito po sa parting Santa Rosa na po ay wala na pong ulan hanggang sa Manila po. Medyo makulimlim nga lang po talagang madilim po. Nagbabadyang pag-ulan po ito mga ka-JT. At yun nga po, kaya po kami napaluwas ay susunduin po namin yung pamangking ko na si Engineer sa kanyang office at doon po kami pupunta, DPWH main. Ang pagkakaalam ko po sa may papuntang Intramuros mga ka-GT. At habang dinadrive ko po yan, tulog po yung dalawang kapatid, yung isa nag-cellphone. At syempre after po dyan mag-SLEX, papaning po tayo ng Skyway. Sa Skyway po ay dadaan po tayo sa may papuntang Naiya. Yun po yung way na pinaka the best para sa akin kasi po mahaba po ang traffic dito sa may papuntang Quirino, papunta pong Manila. Umiwas na lang po tayo, dumaan po tayo sa may papuntang Macapagal, Pasay, Parañaque. Hindi ko alam kung Parañaque, basta alam ko Pasay po yun, papuntang Okada, tapos sa Soler mga ka-JT, mga way na yun na papunta po ng MOA mga ka-JT. Basta dire-diretso lang po yun, ang labas po nun sa may Pares Diwata at dire-diretso lang po sa may CCP tsaka PICC mga ka-JT.
Doon po ang daan na yun, kaya lang medyo pag di nyo ho kabisado, medyo maliligaw kayo kasi marami pong pasikot-sikot, pero pinaka the best pong way yun at madalang po ang traffic. Makikita nyo naman po mamaya mga ka-JT sa dadaanan natin. At ito po Skyway, nakita nyo naman po sa Skyway pa lang medyo slight heavy traffic na mga ka-JT dito sa dinadaanan po yung Skyway na to. At papunta na po ito ng NAIA. Habang ako dyan sa traffic, makikita nyo naman po yan yung RFID installation at loading, dadaanan nyo po yan. Kaya wala po kayong magiging katwiran na hindi po kayo nakapagpa-load dahil to Skyway, sa may kalagitnaan po ng Skyway stage 1, meron pong pa-loadan dyan bago kayo sa mga exitan. Siyempre makapagpa-load po kayo, makapagpa-install. Kaya po sa mga hindi pa na-installan ng RFID at wala pa pong load, dyan po sa may kalagitnaan po yan, sa may bago lumampas po ng exit ng C5. Pero wala naman pong exitan ng C5 dito. Makikita nyo lang po yung galing SLEX mga ka-JT, yung tuloy na papuntang C5. Yan, nasa ibabaw na yan. Tapos ayan po yung loadingan at installationan ng RFID mga ka-JT. Yan, nakikita nyo po nasa kanan na yan, na may bubong na yan, tatabi ho kayo dyan. Yan, sa may kabilang yan, yung ng kulay brown na sasakyan na yan. Installation na yan at saka po loading area mga ka-JT. Yan, nakikita nyo po yan, yung may nakapilang sasakyan na yan. Dito lang po ako at ayan yung loading station, installation station. At dito lang po tayo, syempre medyo malapit na po tayo exit niyan. Siguro mga 1.5 kilometers at nakakita po tayo ng aeroplano na bago lipad mga ka-JT. Kasi po dito sa area na ito ay nasa kaliwa po ay NAIA na po yan mga ka-JT. Kaya po dito exitan ng papuntang airport. At yung kaliwa po yan, nandyan na po yung airport, international airport. Nandyan na po yung lapagan, lipadan mga ka-JT. Nasa kaliwang na yan. Tapos syempre ayan tulog po yung aking ate. At yung isa nasa likod. At syempre isang A naman dyan JT. At ayun medyo wala na po dyan, konting diet na lang. At dito po mga ka-JT, syempre nakakipaglaban lang po tayo sa traffic. At napakahaba po ng traffic na yan. Pero naka-exit po agad tayo dyan mga ka-JT. Papunta po ng NAIA exit mga kasakalam. Habang ako dyan, nakipagbrasuhan sa traffic. At alam nyo naman po, after pong ma-traffic ay syempre medyo marirelax kayo, lalo pagka nakita nyo na hindi na po traffic. Ito, moving na po rito, palampas to nung RFID installation. Ang sunod po agad na exit, ito nga po NAIA, dito lang po tayo dadaan, papababa po ito. Pauna, papanik po muna kayo tulay, papanik muna kayo ng tulay, tapos bababa po kayo dyan, pababa po ng kakaliwa po kayo kasi hindi naman po tayo pupunta ng Terminal 3 and 4. Iikot po tayo sa may papuntang Entertainment City, sa may Macapagal, sa may papuntang Cavitex mga ka-JT. Pero hindi po tayo exit ng Cavitex, basta ito papanik lang po tayo dyan, dire-diretso lang po yan, wala naman po kayong pagkakaligawan dito. At bakit po ako dito malimit na daan? Syempre medyo wala po ditong stress, kokonti naman po yung mga nasa gitna ng kalsada mga ka-JT. At puro security guard po nasa Entertainment City, Macapagal na sa gitna. Kaya medyo i-guide lang kayo, hindi ko kayo sisitahin para hulihin. At saka po sila ay kita nyo po agad nasa gitna po, hindi po nasa blind spot mga ka-JT. Yun po yung mga security guard dito na kung may enforcer man, hindi po sila nakatago, lagi po silang nasa open space. At hindi ko kayo para tikitan. Maliban lang pumasok ko kayo na bawal yung sasakyan nyo, doon talaga may violation na agad ng timano. Pero kung private vehicles kayo at motor or truck, lampasan naman po dito. Pag bibaba nyo po rito mga ka-JT, lalampasan nyo po yung overpass na yan, papunta po yan ng mga hotel dyan sa may Newport City mga ka-JT. At exit lang po tayo dyan. Pagka exit po nyan, dire-diretso lang po ito. Ayan, may mga exitan po dyan na NAIA Terminal 1, Terminal 2, mga ilang kilometro. Dire-diretso lang po tayo. Sa parteng kaliwa po kayo kasi papunta ko kay Macapagal, Entertainment City at saka Cavitex. Ayan po ay extension pa rin po yan ng Skyway mga ka-JT. Kaya po pagka kayo kakaon sa airport, hindi na po kayo mahihirapan. Pipiliin nyo na lang po kung anong exitan. Pero ang exitan po ay mismo doon na sa airport, kung Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Doon po, tsaka Terminal 4, doon na po kayo ibababa nung exitan mga ka-JT. Sa harapan nyo na po agad yung airport na entrance mga ka-JT. Tapos ito, dire-diretso lang po yan. Hindi naman po kayo para mahirapan dyan. Wala naman po ibang way yan. Exitan lang po ang tatandaan nyo dyan. Ang unang exitan nyo po rito ay yung Terminal 1 and 2. Tapos sa kaliwa po, papunta po naman ng Cavitex, Macapagal and Entertainment City, yung sa gitna. At doon naman po ako sa Entertainment City dadaan. At doon po kasi walang stress. Pagbaba nyo po ng Skyway,
naku po, ay napaka peaceful po. Meron man po mga maninita, pero hindi po sila nasa sa blind. Lagi po sila nasa open. Doon nyo po sila makikita. Kaya wala pong para sa inyo, maliban na lang po talaga maling-mali yung pagdadrive nyo, or mali po yung pag-stop nyo, basta gano'n, o kaya mag-beating the red light. Pero kalimitan po sa mga guard dito at yung mga HPG, nakikita ko po, ay nandun po sila sa open space. Makikita at makikita nyo po kagad sila. Tanaw nyo po, hindi yung kagaya dun sa ibang area ng Manila. Naku po, blind spot, bubulagayin ka na lang. Ewan ko kung tama po ba yun o mali, kayo na po bahala. Basta ingat-ingat na lang po tayo sa mga blind spot na makikita nyo po mga enforcer. Ingat na lang po tayo. Magsinita po kayo, sunod na lang po kayo sa rules, patikit na lang po kayo kaysa makiusap kayo. Kasi kung may pagkakamali man o wala, hindi naman napayag ang mga enforcer na hindi ko kayo matitikitan. Lahat naman po syempre, hindi po ako sigurado kung tama o kung mali, ha. Pasensya na po. Pero kalimitan po sa mga nasisita, automatic tinitikitan kahit wala pong violation. Lalo pag namataan ka, dapat po talaga pag enforcer ka, ang mamataan mo ay yung traffic. Hindi po yung nagkakamali sa traffic. Kasi kung wala hong magmamando, wala hong magkakamali pag may nagmamando. Pag wala hong nagmamando, malimit, may pagkakamali. Ewan ko kung tama po o mali. Pero pasensya na po, suggestion lang, wala po magagalit. Lahat dito po, kaya po ako nadaan dito, akita nyo naman po, peaceful na peaceful. Wala man lang hong kasita-sita mga ka-JT. Wala ho kayong katakot-takot na para, uy, baka masita ako. Nakakabulaga naman po kasi talaga pag may nakikita kayo kahit anong enforcer sa kalsada. Alam na po na lahat ng driver yan, lalo pa mga truck driver, lalo tsaka po mga motor. Private vehicles hindi pa ho tsaka basta ho mga pambiyahe. At ito po, siyempre papunta na po tayo Entertainment City. At ayan po yung unang kanan na yan, Makapagal. Siyempre papunta po tayo Entertainment City mga ka-JT. Pangalawa po yan, yung kakanan na yan, sumunod po sa Cavitex, kanan na po tayo dito. Ang baba po nito ay Okada Entertainment City at sa Soler mga JT. Hindi naman po kayo maliligaw dito. Pagbaba nyo po dyan, dire-diretso lang yan ng kurbada. Tapos ayun dulong-dulo po, pakanan po kayo. Ayun ay papunta na po ng Soler at padaan na po ng MOA. Pag tagiliran po ng MOA or harapan ng MOA, ang dadaanan nyo papunta po dun sa GSIS, palampas po sa Diwata Pares, papunta po PICC at CCPI ba o CCP mga ka-JT. Ayan po, nakita nyo naman po pagbaba ko, malinis na malinis po. Meron po ako nakita dyan ng mga security guard, pero nasa gitna po sila. Pati yung motor nila, kita nyo, pansin nyo na hindi nagtatago mga ka-JT. Yun lang po yung pagkakaiba rito, kaya medyo masarap pong dumaan dito. At saka isa pang pagkakaiba dito, hindi ho ganon kabigat ang traffic. Hindi ho kagaya dun sa Quirino, sa TAP. Medyo mahilab-hilab yun hanggang sa Manila City Hall mga ka-JT. At ito po, ayan, mauna nyo po madadaanan. Ayan po sinasabi kong Entertainment City. Ayan po, sa mga nakakaalam kung ano po yan, alam nyo na po yan. Ang susunod po dyan ay syempre isa pa rin entertainment na building. At ayan, mga hotel-hotel po yan, tsaka condo mga ka-JT. Hindi ko lang po alam ang mga pangalan. Itong lugar na pong ito ay hindi ko alam kung anong baryo. Pero syempre, nalaman ko lang to, kaluluwas ko ng Manila. Sa Waze naman po, hindi ako masyado nagwe-Waze kasi may daan iba, tsaka minsan naliligaw po talaga ang Waze. At dito pa mga ka-JT, ang pangalawan yung dadaanan ay ang isang entertainment building din. Tapos sa kanan niya may mga mall. Tapos ayan, hindi naman kayo mahihirapan dito. Pagkakanan nyo naman po, dire-diretso lang. Tapos tutumbukin nyo yung Soler na yan mga ka-JT, Soler Hotel. Tapos kanan lang po kayo at daan sa may unang tawag dito mga ka-JT, unang circle. At diretso na lang po ulit agad tayo. Sa pangalawa naman po, ay ang harap nyo ay yung global na globe ng MOA. At tagliran lang din po tayo dadaan do mga ka-JT. Ito po, on the way na po ako sa papuntang global ng MOA. At globe pala, globe yung ano po, yung logo nila mga ka-JT. Ang una nyo po dadaanan dito ay yung mga parking lot, tapos school, tapos arena. Diretso lang po, makikita nyo na po yung MOA. Tapos makikita nyo po yung ano nila, simbolo. Dire-diretso lang din po tayo doon. Kanan slide, tapos circle, pangalawang kanto kanan, dire-diretso na po yan papuntang CCP mga ka-JT. Doon po sa may likod po naman ng daan. At lampas-lampasan lang po tayo dyan sa mga stoplight na yan mga ka-JT. Tapos
Bahagya naman po tayo naipit ng stoplight dito. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo ng marking ng mall na yan. Straight kanan lang po tayo dyan. Tapos yung unang kanto ay Pasay Road. Hindi po tayo dyan kakanan. Papunta naman po yan ng Magallanes. Diretso lang po tayo slide. Sabay sumunod na kanto. After nyan may building na yan. Kanan lang po tayo. Tapos dire-diretso na po tayo dyan. Ang kaliwa po nyan ay MOA, IMEX, lahat po nandyan. Basta dire-diretso na po yan. Ayan, yung pangalawa po, kanan na po tayo dyan. Hindi naman po kayo maliligaw dyan kasi dire-diretso lang dyan. Lalampas po kayo sa may bridge dyan after ng dalawang stoplight or tatlong stoplight na yan. Wala po kayong lilikuan dyan. Basta lagi lang po kayo nasa gitna mga ka-JT. Lalo kayong hindi kakaliwa, hindi kakanan. Pero hindi naman po kayo basta sisitahin dito. Tiga-guide lang po kayo. Hindi naman po kayo para tikitan. Maliban lang po na ibang sasakyan na bawal dito. At ito po, ayan, nakalampas na po tayo sa mga stoplight. Ito po yung sinasabi kong bridge. Pagkalampas nyo po rito ay madadaanan nyo na po yung GSI sa kanan. At tapos po sa kaliwa ay parang impound na ng mga sasakyan na nasisira. Tapos may mga kainan na po yan. Ayan mga ka-JT, ang sunod po rito after ng GSIS ay yung kainan ng Paris Diwata, ay yung tatakbong party list. Ewan ko ba kung nanalo po, pero pasensya na po. Bahala po kayo kung iboboto nyo o hindi. Basta ito po, kalsada po ito, labas po nito ay doon sa may papuntang Bangko Sentral. Pag nakita nyo na po yung Rojas Boulevard ay Bangko Sentral, ay kakaliwa na po kayo. Diretso na po yung Rojas Boulevard. Dito po medyo nakakalito lang po ito kasi may kanan kaliwa, tapos may circle. Depende po sa dadaanan nyo rito at saka kung kabisado nyo, hindi na po kayo maliligaw. Basta ako po, dito ako nadaan na medyo walang traffic papunta po Rojas Boulevard. At doon po kasi yung daan papunta doon sa office ng aking pamangkin na si engineer. Sa kanyang office ay susundin namin po siya. Tapos meron po kami pupuntahan at parang kakain po kami mga ka-JT. At ayun po, dire-diretso lang tayo dito. At ito po, palampas na po tayo ng GSIS. Makikita nyo na po dyan yung ayan yun, yung sinasabi kong load pares. At medyo hindi na po siya na pipilahan. At paglampas nyo po doon, ito yung sinasabi kong medyo ilang o nakakakabang kaliwat kanan na dadaanan nyo, medyo maliligaw kayo, dapat kabisado nyo. At ito, nasa likod lang naman po tayo ng yung boom na boom kung tawagin dati mga ka-JT. At yun marami po rin rides yun. At ito po, hindi ko po alam yung lugar na to, kung ano man baryo. Basta alam ko nakakasakop dito ay Pasay pa po nakakasakop dito mga JD. Dire-diretso lang po tayo dito. Tapos sa dulong-dulong nito, kakanan lang po kayo. Tapos unang kanto, kaliwa po kagad. Tapos diretso lang po, unang dulong-dulo rin po kanan. Tapos yun, dire-diretso lang po yun. Labas na po nun sa may Rojas Boulevard. Tapos makikita nyo po yung CCP at saka po yung Bangko Sentral. Ayan sa may kanan po yan. Yan yung PICC, yung generalita ni Kemo. Dire-diretso lang. Kung may nasasabi po ang mga pangalan, makakilala ko po yan. Pasensya na po sa hindi nakakilala. At kung kayo yung mga galing south, sa Laguna, Batangas, at kung gusto nyo mapapunta na po ng Intramuros, Luneta, dito po kayo dadaan. O kaya sa may daan din po dito papuntang Binondo, doon lang po kayo dadaan sa may Intramuros at sa may bagong bridge doon mga JT. At ito po, dire-diretso lang po tayo dyan. Ang labas na po nito ay Bangko Sentral ng Pilipinas mga ka-JT. At hindi na po kayo maliligaw. Tapos kakaliwa na po kayo, buong Rojas Boulevard na po doon. Pagkakaliwa nyo po, may makikita kayong kulay red na Manila nakalagay. Ibig sabihin po no, nasa Rojas Boulevard na kayo. Madami po tayo lalampasan sa Rojas Boulevard para makarating po sa kawani ng gobyerno pinagtatrabahuan ng pamangkin ko po mga ka-JT. Yung po susundin natin. Ayan po, makikita nyo po yung nasa kanan na yan. Tapos ang nasa kaliwa nyan ay Bangko Sentral po. Diyan nyo po makikita yung Manila. Ayan yung kulay red na po yan mga ka-JT. Ito, Rojas Boulevard na po to. Dire-diretso lang po itong Rojas Boulevard na to. Papunta po ito ng Intramuros. Dadaanan nyo po dyan yung Malate, Prescarino Avenue. Madami po kayong dadaanan dito. Pati po US Embassy, Ocean Park, Luneta, papuntang Intramuros. At tapos doon sa may Intramuros, so malapit na po doon yung pupunta namin. Kasi ito, dire-diretso lang po. Hindi naman po tayo masyado nakaano ng traffic na to. Aba sa Rojas Boulevard to. Ito na po yung Old Rojas Boulevard. Medyo bago na lang po yung kalsada at medyo tatlo na siya. Dati po kasi dalawa lang, tapos espaldado. Sa dami po ng sasakyan dito na daan, tsaka mga truck po, dito po yung way mga ka-JT. At dito naman po, lalampasan din natin yung Dolomite. At ayan, medyo hindi po tayo natatraffic mga ka-JT. At after ko po makalampas dito sa may Luneta, ayan, parteng Luneta na po yan, ay nalalapit na po kami sa may
pinagtatrabaho ni Engineer Kemo. At ito po, syempre, meron po diyan left turn, tapos pasok lang po tayo dun sa gate nila at makikita nyo po kung anong kawani ng gobyerno ang nagwo-work ang aking pamangkin, mga ka-GT. Ang kasama ko po rito ay si Ate Janet at si Ate Monet. At yun nga, ganun lang po talaga, mga kapatid ko. Pag gusto luluwas, pag gusto sunduin si Kemo, may kakainan, ganun lang po ang gawain namin, mga ka-GT. Siyempre ako, driver lang din po ako ng mga kapatid ko, kaya sunod lang po tayo, kaya busog-lusog po ang tiyan natin, mga ka-GT. Ito na po, pumasok na po kami dito sa pinagtatrabaho ni Kemo at sa mga nanonood sa akin at nagtitiwala at na Boss, may susunduin lang po. papalo. Maraming salamat po. At yun, nagpaalam lang po sa guard. Makikita nyo na po yan, yung building na yan. Ayan po yung pagkakaalang ko main. Ito po, inaantay na lang po namin dyan si Engineer. At yun nga po, maraming salamat po sa nanonood at nagpapalaw sa akin at sa mga sumusuporta. This is JT Sakalam. See you on my next video. Hanggang dito na lang po muna tayo. Wait ko lang po yung inaantay namin dyan, mga ka-JT. Kaya hanggang dito na lang po tayo. Babus! Ayun eh.